expose ay patungkol sa Philippine Ports Authority. Kung kayo ay nakasunod sa akin, mga kababayan, na-expose ko na itong taong ito, yung PPA General Manager na si Jay Santiago. Remember, siya po ay ipinalit ni Lisa Smugs, ni Lisa Ahas, doon kay Pastrana, kung saan, di ba, ang nag-appoint kay Pastrana ay yung former Executive Secretary, Attorney Vic Rodriguez, before pa na nakaupo. Actually, before pa na umupo si Kuting, di ba, nag-aaway-away na nga sila dito sa mga appointment, at ito yung pinag-usapan namin, you know, in the past, kami nila Kaloy, nila Pebs, nila Sas, yung tungkol kay Attorney Vic. Actually, more on ito kay Pastrana ngayon. Para lang may background kayo, etong sinabi ni Lisa Smugs at ang kanyang kampon na si RJ Nieto na nag-aaral sa London gamit ang pera ng bayan, at itong si Taberna na pinagamot ang kanyang anak gamit din ang pera ng bayan dahil kay Lisa Smugs. Ito yung umatake ng umatake kay Pastrana at kay Vic Rodriguez, kesyo daw ito ay conflict of interest ang ginawa ni Attorney Vic na pag-a-appoint dahil, you know, connected sa wife niya o yung mga ganong mga pa-eksena nila. Then, at si Pastrana ay connected din yung business niya dun sa posisyon, I mean, in relation sa posisyon na hawakan niya sa Philippine Ports Authority. Okay, fine. Kung yun ay talagang, yun ang intention ni Lisa Smugs, which is alam naman natin na hindi totoo, di ba? So, binoljak ng binoljak, yung Vic at ito si Pastrana, then, ang sabi pa nga nila dyan, kapag napalitan na si Vic Rodriguez at natanggal na si Attorney Vic bilang executive secretary, ay magaganda na ang Pilipinas. Taliwas, dahil ito ay puro kasinungalingan ni Lisa Ahas Smugs. Bakit hindi nawawala si Lisa Ahas? Ang hinaka, buhay ka pa. Sa vlog na ito. Dahil siyang punot dulo. So kung natatandaan ninyo, I think, balikan natin ang nakaraan, few months ago, ay binlag ko sa inyo na itong si Jay Santiago na General Manager, Philippine Ports Authority, siya yung pinalit kay Pastrana. Dahil siya daw ang magliligtas at magpapaganda sa Philippine Ports Authority Agency. So, binanggit ko sa inyo na wala pang isang taon, itong si General Manager ay bumili ng property. Okay, saan? Ito ang Alpha Land Log Cabin na pagmamayari actually, okay, ni Jay Santiago o Attorney Santiago at nung kanyang cohort, okay, na si Attorney Cadano ng PPA. Okay, ito ang picture, right? Pinakita ko na to sa inyo. Ayan, di ba yung picture? Ay, ba't ganyan? Okay, naka-ano pala tayo? Naka-screen, naka-ano tayo, okay? So, ayan po yung bahay. Green kasi yung grass eh. So, ngayon, ay ito yung property. Ayan yung picture, top shot. Actually, dun sa mga nakapalo sa akin, napakita ko na to dati. The heck? Pasensya ka na. Pasensya na kayo kasi grass is green. So, green grass of home. Ngayon, mga kababayan, aside from that, okay, ito pa ang pinatayong bahay nitong si Philippine Ports Authority. Ang nag-design ay ang Harry, okay, Harry, how would you pronounce it? Design. Sinabi ko nga to, Mala Beverly Hills. See that house, Mala Beverly Hills. Yan po ang bahay ni Jay Santiago. Mamaya, abangan nyo kung sino yung you know what I mean? So, ayan yun. Kailangan nyo munang malaman yung background ng pinag-uusapan natin. So, less than a year, ito yung si Jay Santiago at itong si Cadano ay kasama dito sa kanilang bonggang-bonggang bahay. Imagine nyo, yan ay Mala Beverly Hills. Okay, yan po yung interior.
Ayan, nakita niyo naman yung designer. No? Ang designer na yan, magsinungaling ba yan? Kahit i-google niyo yan. Yan po. Okay? So yan yung bahay. Galing sa pera ng bayan. Galing sa pera ninyo. Samantalang kayo, mga OFW, mga construction worker, lahat ng Pilipino, papakahirap. Pero sila, pasarap lang na magpapatayo ng bahay. Hindi lang si Jay Santiago. Lahat, halos sila. Diba? Andyan si Yaya Vivas, na amoy shotok ang Ginigan na Chief of Staff ni Sandro Marcos. Andyan ang bahay ni Lisa sa La Union, andyan ang bahay ni Lisa sa Iloilo. Dahil di ba ang sinabi ko sa inyo ay nag-establish siya ng residency, na balita naman yan, para sa kanyang pagtakbo sa Iloilo. Kung hindi magbagong isip ng buwaka ng inang ahas, magtatakbo ng mayor sa Iloilo. Okay? So ayan po ang bahay ni Jay Santiago. Okay? And ito, ito yung outdoor, ito yung nasa labas. Yan yung labas ng property. Yung pinakita ko kanina. Okay, yan. Okay, paano naman ako'y nananahimik sa Amerika? Paano naman ako makakakuha ng mga ganyang ebidensyang larawan kung walang mga puting ahas na nagmamanman sa mga ginayupak na ito? Okay, mga kababayan. Yung swimming pool, di ba? Ang ganda-ganda. Okay lang yan kung galing sa pinaghirapan ng mga buwakan ng GNMS, pero galing yan sa pera ng bayan. Okay? Pati layout to. Ano to ang gumawa? Gridcore Builders Incorporated pa. Okay? Nakalagay pa dito. Tingnan mo, pati layout ng sinend pa sa akin. Ang sabi dito, sa layout, to maximize the beachfront view, from the balcony, villas are placed in an angled layout to have the facade facing an infinity pool is also placed by the front to have an extension of the beach at the resort. As the interior layout, the cafe and bar is also placed near the beach to help customers appreciate the vista, while the side of the hostel lobby leads a path to the beach. Ayan. So, business. Ayan. Gawin pa itong hostel nila. Okay. Ito pala. Private resort in La Union under ito. Itong pinakita ko sa inyo picture na ito. Yan. Okay? Ang sabi dyan, it's a private resort in La Union under the name of contractor who cornered billions of project with PPA. Ang owner ay si Santiago. Okay, Jay Santiago at si Attorney Elmer Cadano. Siya ay Assistant General Manager Finance dyan sa PPA. Okay? Ito yung galit na galit ako na sinasabi ko, pinagmumura ko silang lahat na ang Pilipino ay hirap na hirap pero 3, 4, 5, 10 bahay yata ang pinagpapatayo ng mga jutang GNMS na ito. Even si yung former friend ko, yung best fake friend ko, na si Abel Bacudio, nakabili ng kondo, nakabili pa ng binili yung property niya sa tabing ng kanyang bahay. At sino ang source ko dyan? Siya mismo galing sa bunganga niya. Okay? Yung amoy shotok na bunganga ng Chief of Staff ni Sandro Marcos. Bumili rin, nagpagawa din ng bahay. Even yung mga Assistant Secretary ng Presidential Communications. Okay? Bumibili ng bahay. Ang sweldo nila, what? 200,000? 200 o 250, palagay na natin. How come makakabili ng bahay ang mga buwaka ng inang ito in less than a year? And si Dark Choco, yan ang unang pasabog ko, si Dark Choco Lagdameo, na bumili ng 1 bilyong bahay sa Forbes Park na ang kanyang asset is only, sa atin is only 100 million. Okay, so ito yung background ng taong ito na si Jay Santiago. Ngayon, mga kababayan, itong itong bahay na pinakita ko, ito yung bahay in Loyola Grand. 2 lots, another lot is for his car collection. Ito pa yung car collection niya. Lamborghini, Porsche, Benz, Mercedes, okay? More than 15 high-end cars. Okay? So yun, yung mga pinakita ko sa inyo mga picture kanina. Ngayon, mga palangga, nagkaroon din, okay, ng issue itong si Jay Santiago at ang Philippine Ports Authority noong July this year. Naalala ninyo na nasangkot ang kanyang ahensya na bumili sila ng 166 na mga sasakyan. Okay? Ano yung 166
sasakyan na binila nila mga kababayan na audit okay ng COA na itong mga iba't ibang uri ng sasakyan ay nagkakahalaga ng 219.847 million. Okay? Na hindi inirehistro ang pangalan ng ahensya, which is the PPA, correct? Ngayon, at wala itong, mga kababayan, at wala itong official markings. Okay? Yung 166 na mga sasakyan na ito ay walang government plate. So, walang plate number. Hindi rehistrado under PPA. Okay? So, ito yung na-question sa kanila. So, itong 166 sasakyan to, sinong gumagamit nito? Mga jobet? Ano to? Pinangre-regalo nila? At ito hindi ito galing sa akin. I-google nyo yan, nasa balita yan actually, ngayong taon na ito. And aside from that, ang PPA, okay, Philippine Ports Authority ay naging kasabwat nila ang mga contractors ng kanilang mga dredging project. Okay? Na nag-insert sila, mga kababayan, okay, itong PPA na ito, ng mga, doon sa dredging project na yan, in-insert nila yung mga high-end cellphones, furnitures, anything na mga gadget na pwede nilang pakinabangan, mga palanggat, ito ay nakita ng COA nitong taon na to, June or July. So question ko sa inyo, kailan pa naging part ng dredging, pagbubungkal, paghuhukay, pag-clear ng mga, lawa dyan sa bayan, ang cellphone. Paano gagamitin yon? Gagawing pang ganyan? But anyway, okay. So, ito po ang Philippine Ports Authority. So, dako na tayo sa nagpatiwakal. Okay? Ngayon, mga kababayan, sino ito? Sino ito? Ang kawawang taong ang nangyari po ito ay December 9. Mga kababayan, December 9. Okay? Ay, nakakalungkot. Okay, December 9, mayroong empleyado, si Jay Santiago, ang Philippine Ports Authority. Okay? Personnel in charge sa procurement. Ang kanyang level ay number 2 sa BAC. Okay? Bids and Award Committee. Okay? So ngayon, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas na nakasaksi dito, ay nagkaroon ng argumento si Jay Santiago at itong empleyado ng Philippine Ports Authority. Okay? Na nagngangalang, ang pangalan ng empleyadong ito ay si Milagros Lourdes Perez o kilala sa kanyang nickname na si Milo. Si Miss Milo Perez o Milagros Lourdes Perez, mga palangga, noong December 9 ay naka-meeting itong si Jay Santiago, di ba? Closed door meeting at nagkaroon ng argumento silang dalawa. So after that conversation, mga palangga, okay? Nagtalo sila. Later on, malalaman niyo kung bakit sila nagtalo, mga kababayan. So, napag-alaman, ayon sa ating puting ahas, na pinipuwersa ni Santiago, itong si Miss Milo Perez, pinipuwersa siyang papirmahin ng mga maanomalyang papel para sa procurement ng kung ano-ano mang ipuprocure nila under sa opisina ng Philippine Ports Authority. So sa makatuwid, mga kababayan, ang empleyadong ito na si Perez, Milo Perez, na ginagampanan ang kanyang trabaho ay pinilit, sinindak, tinakot ni Jay Santiago ng PPA ayon sa ating puting ahas na papirmahin ng mga procurement paper documents na illegal, labag sa batas, katiwalian o kabulastugan, kabudulan. So nag-refuse to sign itong si
Miss Perez, kasi nga naman, pag nagka-leche-leche, damay siya dito. Dahil siya ay pipirma eh. Naka-attach yung kanyang signature doon. Naka-fix yung signature niya. Ngayon, mga kababayan, sobra daw talaga, ayon sa Puting Ahas, ang nangyari dito kay Miss Perez. So after that heated argument, ang nangyari mga palangga, na witness ng mga tao doon na tumakbo palabas itong si Miss Milo Perez na umiiyak at pumasok sa kanyang opisina at nag-lock. Ang mukha doon sa description ay talagang bagsak na bagsak, umiiyak. Talagang nasa lowest point siya ng buhay niya based doon sa ating naka-witness sa ating mga puting ahas. Ngayon mga kababayan, bakit kailangan dumako na ang isang head ng ahensya ng gobyerno ay pipilitin ang isang trabahante na pumirma sa mga illegal na mga kontrata o mga gawain? Bakit? Because this is very Lisa Smugs. This is very Lisa. Tandaan nyo, sino ang nag-appoint kay Jay Santiago? Si Lisa Araneta Marcos aka Cordoroy ang Pesla, Utod, Mudlo at Ahas sa Lipunan. Lahat yan siya ang nag-appoint sa mga taong matataas ang pwesto. Si Lisa ang nag-appoint dahil ang gusto ni Lisa lahat magagaling mangawat. Okay, tuloy natin. So, nag-lock ng door itong si Milo, mga palangga Perez. So later, like I'm not sure kung few hours, few minutes. Like later, after nag-iiyak itong si Milo, mga palangga, natagpuan siya ng kanyang kapwa employee. What? Na unconscious. Sa loob po ito ng opisina ng Philippine Ports Authority. Hindi sa bahay niya nangyari, kundi nasa ahensya ng Philippine Ports Authority. Ngayon, unconscious. Dahil what? Dahil nawalan siya ng maraming dugo. Bakit siya nawalan ng maraming dugo? Kasi nag-commit po siya ng, at mga kababayan, in what way? Inuhitan niya ang kanyang pulso. Kaya siya unconscious, bumaha ng dugo doon sa kanyang opisina. Ngayon, ano ang nangyari mga palangga? Nung nakita ng kanyang mga co-employees, ay nirush siya sa Manila Doctors Hospital. Nabuhay ba si Madam? Yes. Fortunately po, ay nakaligtas siya. At ano ang nangyari, mga palangga? December 9, she is still recuperating. Alright. December 9, this month, nangyari na dahil pinipilit siya ng GM, General Manager na appointee ni Lisa Smugs, pirmahan mo itong mga illegal na kontrata, pumikit mata ka na lang, putang ina, ganon. Dahil kung hindi, ito gagawin namin sa'yo, So, pressure to pressure, stress na stress ang ating kawawang kababayan na ginagawa lamang ang trabaho, nag-commit ng ganon. By the way, bago ko ituloy ang kwento, remember the PSG na talagang nagurgur sa kanyang sarili. News blackout yan. Only Maharlika ang nagbalita niyan sa inyong ear. Dahil sa panggigipit naman ni Lisa Smugs. Remember that? Pagbaba ni Lisa, paglabas siya sa kwarto, nakita niya nakatulog itong itong PSG. Dahil madaling araw si Lisa aligaga. Dahil nagpupulburon eh. Nagpupulburon, naglalaklak ng jalak, kaya gising siya ng, dilat ang mata. Kaya nga mudlo. Yun yung PSG na hanggang ngayon. May narinig ba kayo na ibinalita ng mainstream media? Wala. Why? Kasi they are being paid. Sinungalingalan na yung mga bunganga nila and they're not for the Filipino people. At ako, kahit sungalingalan nila ako, iluluwa ko yung isusungalingal nila sa akin. Ipapalunok ko lahat ng isusungalingal nila sa akin. At yan ang ginagawa ko ngayon. Ngayon, mga kababayan,
So, I challenge you, Manila doctors, okay? Hospital, dyan sa Maynila. Ngayon, binabantayan ngayon, under tight security, si Miss Milo Perez. Why? Bakit siya gwardyado? Ang mga gwardya nakapaligid sa kanya. I don't know kung sino-sino, police ba ang mga basta close tight security. Bakit ginagwardyahan? Ayaw nilang ipalabas sa media. News blackout, instruction ni Lisa Smugs at ng gobyernong buwaka ng inong to. See? Na hindi ipapalabas sa media. Kaya ang ating mga puting asa gumawa ng paraan na maipabot kay Maharlika. Total, tinaya ko naman na yung alindog ko dito. No. Kung magpapadala sa ng hitman, magpapadala ako ng stick ni Harry Potter. May power to, Lisa, akala mo. So, news blackout, mga palangga, ginagwardyahan, heavily guarded ang room ni Miss Lourdes Perez, Milagros Lourdes Perez. I-google nyo to. Tignan nyo dyan sa PPA kung may pangalan ganito. Nang magkaalaman tayo kung si Maharlika ba ay, gumagawa lang ng kwento. Dito, mga palangga. So, I challenge the Manila doctors na ilabas nyo to. Mahiya naman kayo. Mga doktor, kaya nyo nilang magpabayad sa gobyernong ito ni Lisa Smugs? So, ngayon, mga palangga, para sila nagpadala ng marami mga Guardia Civil doon to ensure, mga kababayan, to ensure Milo or Miss Perez na mag-issue ng kahit anong statement sa media. Nakita ninyo? Ngayon, anong pinalabas nila kay Milo? Itong kapagapang nila sa mga trolls. Okay, actually, pinagagapang na to ni Lisa Smugs at itong ni General Manager. Papalabasin nila, kaya sinabi ko na sa inyo, at ipapakalat nila sa social media, kaya daw nag-attempt si Miss Milo Perez na guhitan ang kanyang pulso. You know what I mean, di ba? Gumitan ang kanyang pulso at tapusin ang kanyang masalimuot na buhay sa PPA, mga kababayan, dahil ito daw ay personal problem at mga kautangan. O, di ba? Yun ang papalabasin nila. Kaya, nag-attempt si Miss Perez, yun ang palalabasin ngayon ng gobyernong Jejimon. Kaya siya nagganon dahil sa utang niya o dahil sa mga problema niya sa buhay. Fake news, di ba? Nakita nyo na kung gaano nila i-twist, kung gaano nila gaguhin itong mga taong inosente. Imagine niyo kung wala tayong channel, kung walang social media, paano nyo malalaman to? Bayad na ang mga mainstream media. Anos lahat tumatahimik. Pati ito, mga buwaka ng inang mga polis ba kayo doon? Yung nagagwadya sa Manila ka doctors? You Manila doctors, may reputasyon ba kayo? Ilabas nyo to. Dahil at stake dito ang kinabukasan ninyong lahat. Kung ganito mangyari sa inyo, gagwardyahan mismo ang inyong, may bedside guard kayo para hindi makapag-statement si Miss Milo Perez. And now, Miss Milo Perez, I am your spokesperson now. For free. Para sa katotohanan. Ngayon, mga kababayan, nakakalungkot. I don't know kung may anak siya, may pamilya siya, Paskong Pasko, nakaratay sa ospital. Tapos hindi pa niya ma-express yung kanyang sarili to open up to the whole world na ito ang nangyari sa akin. Pinwersa ako ng general manager ko. Minura ako kasi pinipilit akong pumirma sa what? 400 million a week procurement for supplies and infrastructure projects. 400 million pesos, mga kababayan. Ganito ba klase? Ito ba ang pamunuan na gusto ninyo? Lisa Smugs, puki ng ina ka? Ganito ba, mga kababayan? Kayo, mga men in uniform, kayong gumagwardya-gwardya dyan kay Milo. Ba kayo nahiya sa pamilya nyo, sa mga anak ninyo, kasama kayo sa pagko-cover up ng panggigipit ni Santiago at ni Smugs?
Gagwardiya-gwardiya kayo dyan. Diba? Ipatupad nyo ang tama. Gamitin nyo yung utak nyo, puso nyo. Tapusin nyo na to. Visit kayo. Maging pagpakabayani kayo. Total bukas, Rizal Day na. Gayahin nyo si Rizal. Yung katapangan niya. So ngayon, mga kababayan, okay? Si Milo ay, sabi ko nga kanina, ay BAC Secretariat. Okay? So, nasa Bids and Award Committee siya, kaya isa siya sa mga mahalagang tao na i-check yung mga procurement. You know? Kasi ayan sa nag-gobyerno, check mo kung ito ba ay tama. Kasi puputukan ka niyan. Make sure, you have to make sure na yung pinipirma mo, hindi ka mapapahamak. So, sa case niya, ay pinressure siya. Mga kababayan. Oh, ano, puso ko, sister, my heart is okay. I am 120/80, dude. Diba? Hindi ako katulad kay Lisa na wako-wako. Word na yan, ibabalik lang natin sa inayupak na yan. Ito. Ayan, butod! Ayan, ikaw, butod. Jutang ginemes mo. Dudurugin kita para matapos ka na. Gusto. Butod. Ayan, malapit ka na. Ngayon, anyway, mga palangga. So, ito ang dapat nyong malaman. Ngayon, alam nyo na. Kaya, sinisigawan natin ang Manila Doctors. Okay? Ang Manila Doctors na magsalita siya ay kayo. Magsalita kayo. Dahil dito, at pinapanawagan sa Congress, jutang ginemes nyo. Ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. Yung mga importanteng bagay na dapat iniimbestigahan ninyo, katulad nito na ang mga tao ay katulad ng PSG na nagginurgur ang kanyang sarili dahil sinigaw-sigawan siya ni Lisa Smugs, minura-mura siya, tahimik kayo, mga ginayupa kayo. Ngayon, ito si Milo Perez na nagbuhit ng kanyang palad, okay? Ng kanyang pulso dahil sa pressure, stress. Tapos ngayon, babalik na rin nila na kaya nagganon dahil sa mga utang-utang. Nasa loob mismo ng opisina, may witness. Bakit hindi na ito patawag? Congress, Senate. Bakit hindi na ipatawag itong mga taong itong involved, itong pinagsasabi ko? Kung talagang mahal nyo ang Pilipinas. Ang mga buwaka ng ginemes nyo, ang pinagkakabalan nyo ngayong Pasko, yung mga babaeng haliparot dyan na binibili ni Sandro. Okay? Para iregalo sa inyong mga masyonda bells kayo. Di na kayo nahiya, mga amoy lupa. Ngayon, mga kababayan, mainstream media, I challenge you, go to the Manila Doctors and do your investigation. Do your research. Rappler, pumunta ka. Ito na ang pagkakataon mong tirahin ang sinasabi mong diktador, di ba? Dapat nga tayo, isang boat tayo ngayon Pariaresa. Pero nasang ka na? GMA, lahat kayo. Pumunta kayo dun sa Manila Doctors. Hanapin nyo to si Miss Milo Perez. Hanapin nyo pamilya niya. Scoop to. At hindi lang to basta-bastang scoop. Para ito sa pagbukas ng isipan at malaman ng buong Pilipino. Pilipino ang nakataya ang kinabukasan ng Pilipino dito. Bakit? Imagine niyo. So pag pumasok ka pala sa gobyerno, kapag ikaw ay nag-refuse na gumawa ng mali, pwede ka nang bulyaw-bulyawan at maisistress ka, hindi mo nakayanan ng stress, gaganon ka or pwede kang ligwakin mismo. At yan ang ginagawa dyan sa gobyernong yan. Di ba? Remember, nung sinabi ko sa inyo yung mga vloggers at mga mainstream media, mga reporters, nakakausapin ni Lisa Smugs ng kanyang mga alipores na wag nang magsalita against sa government kasi o-opera na lang ng times 2, times 3 ng sweldo nila. At kung hindi pumayag, sisindakin or kakasuhan. It's the same thing yung sinabi ko sa inyo na empleyado ng Manila Bulletin na Girl Lalu. Okay? Na nagsasalta about against sa government, I think, at hindi ko naman nakikita kung ano yung pinagsasabi niya, against sa government, at dito kay Tambaluslos, tinawagan ni Tambaluslos ang Manila Bulletin. At ang babaeng ito ay tumahimik na sa kakatira. Dahil sinabi ng may-ari ng Manila Bulletin, wag nang tirahin si Tambaluslos. Ngayon, I challenge all of you
Sa gobyerno ka man, vlogger ka man, o mainstream ka. Patapang kayo? Utangay na niyo, salta kayo na salta para sa pagbabago, para sa Pilipino. May pa sumpa pa kayo, mga giatay kayo, may pa ganun pa kayo. Tuwing flag ceremony, may pa ganyan pa kayo, mga inayo pa kayo. Tumayo kayo, magpakita kayo ng bayag nyo, ketay nyo, kung talagang para kayo sa Pilipino. Go there sa Manila Doctors. Binigay ko na sa inyong impormasyon. Ba't hindi nyo puntahan? Para sa what, mama? What do you call it? Sa walang kinikilingan. Di ba? Sino may logo, may may tagline yan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Malayang pamamahayag lamang, BS. Di ba? Eto. May mga kababayan naman tayong nasaktan, mga palangga. At babalik na rin na naman nila na, what? Sa utang, may problema sa buhay. May witnesses. Nakikita. Sabi ni Minda, GMA. GMA News ba yun? So, may witnesses na binuljak-boljak, binulyawan ni General Manager. How much more yung iba na hindi pa nakakaabot sa aking kwento? Mga kababayan. Ito ba yung, what do you call it? Ito bang gobyerno na gusto ninyo na ang nagpapatakbo ay isang babaeng mukha niyang korduroy na si Lisa Smugs? Kayo ulit-ulitin ko kasi kailangan ko ulit-ulitin para pukawin ang inyong damdamin. Men in uniform. Diba? Kayong mga kapulisan, kasundaluhan. Kayo ang may power to speak up. You lead and we will follow. I lead already. Palangga. Sabi ko nga sabi ng friend ko kanina, grabe, intense ng laban mo. Sabi ko nga baka dati dati siguro yung unang buhay ko, di ba? Nung unang buhay ko baka ako isang mandirigma o baka ako isang sundalo. Okay? Na jumajampal sa mga mukhang korduroy ang mukha nung unang buhay ko. But anyway, mga kababayan. Ay, nako. So ito, panibagong expose, pahabol sa 2023. Ngayon si Lisa Smugs ay aligaga. Ano yun? Aligaga, ulaga. Ano bang mga term dyan? Ulaga. Ano ba yung salitang yun? Ulaga. Ano ba yun? Ilocano ba yun? O Kapampangan? Ulaga. O ilaga. Di ba? Sarap ipakaon sa ilaga. Ang kipay niya mukhang ilaga ni Lisa Smugs. Natataranta siya ngayon. Okay? Dahil uulitin ko, mga palangga, may mga pinapupunta siyang tao dito sa Amerika. Okay? Na harm sa akin. Ulitin ko, na-report na po sa Los Angeles Police District. At unang-una, ang pangalan ni Lisa Smugs. Na siya ang pinuno ng kasamaan oras na may mangyari sa akin. Dahil wala akong kaaway sa LA. Nakita nyo naman, broad daylight, 24/7, yung bunganga ko sa social media. Kailangan malaman ng taong bayan dahil intense po ang laban na ito. Laban nating lahat. Baluga, sabi ni Palangga. Yeah, ulaga, baluga, ilaga. Kumakain siguro ng ilaga yan sa kabilang buhay. Nakarang buhay niya. But anyway, mukhang ilaga. Anyway, mga kababayan. So, walang iba. Ang promotor ng lahat ng ito, sabi, may mga nabasa ako dyan, ay mga Marcos, ano yan, hindi nga sila nagkakaso-kaso. Di ba, ang tagal nilang tinawag silang diktador, ganito, ganyan. Paano sila magkakaso? Totoo. Paano kakasuhan ni Lisa Smugs? Jampalin ko siya ng mga litrato niyang nagkipagsabwatan siya sa mga sindikato. I challenge you, Smugs. Bring it on. You think you're superpower? You are super powerful sa ilaga diya sa sa Malacanang. Hindi nyo na matatapos yan. Ang tao ang kikilos. Ang tadhana, ang Diyos. Sabi ko nga, kaya kayo nailagay dyan sa pakikipagsabwatan ng Smart Magic. Again, based sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na isinumite sa COMELEC sa pakikipagsabwatan ni Kuting, kaya siya nandyan sa kanyang pwesto. Hindi kayo magtatagal. Babawiin namin yan. Ako at ang Magic Wand ko, Lisa, ang babawi kasama ang aking mga palangga dito na nanonood sa akin. Ngayon, my question is,
Kasi yung iba, hindi pa nagigising. O si Marnica, ganyan lang yan. Di nabigyan ng pwesto. Mga julol talaga ito, mga kakapagod na mag-explain. Pero you know what? Gusto niyo ba yung ganito? Tanungin ko kayo. Ano ang laban ng isang maharlika na walang pera? Okay? Na walang bilyon na ninakaw sa bayan. Sa kay Marcos Jr., kay Lisa Smugs, kay Martin Romualdez Tambaluslos na nasa kanila ang pera nating lahat. Ano ang laban ko dyan? Ano ang mapapala ko kung pinili ko na lang sana na manahimik at tumanggap na lang sana ng scholarship katulad kay Arjen Nieto na paaral sa London at ang iba pang mga vloggers na mga bayaran. Eh di sana maalwan ang buhay ko. Diba? Ano ba naman yung kakam-kam-kam ako ng milyones galing sa pera ng bayan? Right? Pero ulitin ko muli, at huwag na tayo mapapabudol muli. Pinili kong tumayo at labanan kahit ang aking armas ay katotohanan at kayo ang armas ko. Mag-agree kayo? Kung hindi dahil sa inyo, nakasama ko na pareho tayong nararamdaman at nakikita sa ginagawa ng kahayupan ng gobyernong ito, hindi po tayo dadami. Kung hindi dahil sa mga puting ahas natin na minamalabis, sinasaktan katulad ni Milo Perez na ginagwardyahan sa Manila Doctors Hospital dahil ayaw siya ipa-interview ng gobyerno, ayaw siya makapagbigay ng statement, ayaw nilang lumabas na may isang empleyado sa gobyerno na muntik nang mabawian ng buhay dahil sa pagperwisyo ng buwaka ng inang Philippine Ports Authority. Balikan natin ang PIDEA. Galit na galit si Lasso sa akin. Dahil what? Yan, kasama ka yan. Kasama ka, Lasso, sa pinablatter ko. Lahat ng pwede. Kala nyo, ha? Kasama kayo lahat. Dahil kayo yung lagi kong binubuljak dito, eh. Natural. Diba? Isa kayo. Diba? Isa kayo sa bataan ni Lisa Smugs. Ngayon, itong si Lasso ng PIDEA. Diba? Diba ng si Attorney Delgado? You know that story already. Pinagtatanggal yung mga trabahante dahil what? Galit na galit ang PIDEA chief na si Lasso. Bakit lumabas kay Maharlika? Sino to? Lahat pinagdududahan, pinagtatanggal. Ang mga taong inosente. And even sa Presidential Communications, pinagtatanggal si Lisa kasi hindi niya mag-pinpoint kung sino ang puting ahas. Kaya tayo lumakas, kaya tayo tumatapang, lahat tayo mga palangga. Dahil sa inyo. Dahil kasama ko kayong gising at hindi pumapanig sa mali. Dahil kung ang mga pinagsasabi ko dito ay katang-isip lamang, makikita nyo naman yan. You can feel it right away. Kung katulad ako ni Kuting na nagsasalta na lutang at walang connect sa tao, walang empathy. Tingnan mo yan si Kuting. Kinanginang niyang Kuting na yan. Lindol? Baming? Anong ginawa? Natulog. Nagpanggap na may COVID. Oh, anong ginawa ng Ginayupak na yan? Remember, prior election, pinagluloko pala tayo. Kunyari nagka-COVID, yung pala nagparehab lang ang gago. Malapit na kayo. Kaya palangga, binibilisan nila ang pagnanakaw sa pera ng bayan. Binibilisan nila ang pagpapapanalo sa loto. Binibilisan nila ang transaksyon sa Bureau of Customs sa lahat ng ahensya na pwede nilang makamkam. Kaya nga, ever happen kung sino man, definitely hindi no more Marcos, no more Romualdez, no more Araneta. Waka ng ina. Ang upo sa susunod, kailangan nating habulin ito. Dahil pag hindi ginawa ng susunod na mamumuno, hindi natin tatanan kaboboljak yung mga yan hanggat sa makahanap tayo ng matinong mamumuno sa atin. Hindi tayo titigil. Corazon Ostero, thank you palangga. Ayoko na bumili ng... Huwag na kayo bumili ng loto. Pinagdulo ko lang kayo. Imagine nyo, speaking of that loto, mga palangga, yung online nila na yung tungkol sa yung first initial na papremyo nila, 1 billion. Sa mga OF, yung mga tao abroad, as long as you have the passport, ID, di ba? Right on your fingertips, pwede na kayong tumaya sa loto. Huwag na kayo magtatoya, pinagdulo ko lang kayo. Unang-una, bakit sila nagbigay ng papremyo ng 1 billion? How sure they are, the PCSO,
na makakalikom sila ng enough money para doon sa pot money na yun, or jackpot prize. Diba? I'll talk about that with thorough research kasi meron tayong information about that. So ngayon mga palangga, binubudol na kayo lahat. But again, paulit-ulit. Malat na nga yung boses ko, saka paulit-ulit sa pambubudol. Pero again, hindi po ako patitinag. Mga kababayan, ang laban na ito, tuloy-tuloy na ito. Kakampi ko ang katotohanan. Diba? Walang atrasan to. Kailangan managot. Kailangan nilang pagbayaran. Kaya galit na galit si Cordoroy, yung mukha ni Lisang Cordoroy, dahil hindi niya ako kayang bilhin. Walang halaga. Okay? Walang halaga palangga ang prinsipyo natin dito. Sabi ko nga sa inyo, lumaki akong hindi nangihingi ng pangkain sa kahit kanino. Nagbanat ng buto. Lahat ng pinangarap kahit paano narating. Hindi ko nga alam pa ako napadpad dito sa kapalarang ito. Pinili ko ba to? Di ba sinabi ko sa inyo, pinili ko bang magpa-cute dito o mag-emote-emote dito sa harap ng social media? Hindi ako nakiuso. Hindi ako nakiuso na, ay teka, in ngayon ang vlogging, di ba? Kasi mga palangga, kung hindi nyo ako nakilala, during the Balikbayan Box, baka bold star ako dyan sa social media. Just kidding. O baka ano ako, or siguro, comedy, pwedeng ganon, o drama, kasi pwede ako magdrama-dramahan. Sabi ko nga sa inyo, flat 1 ang grade ko dyan sa beginning acting ko nung ako ay nag-aaral. But, hindi ko pinili ito, hindi ko ito pinangarap na maging ganito ko. Itinadhana ako ng what? Ng bathala, which is true. 2015, I started fighting for all of us because of Balikbayan Box na ninanakawan tayo at patuloy tayong ninanakawan. 2015 hanggang ngayon, diba? Sabi ko nga, sa kwento ko sa inyo, kayo mga followers, kayo mga viewers ang nag-encourage sa akin, nag-message sa akin. Kayo pa nga gumawa ng mga logo ko dyan. Anong malay ko? Hindi ako techie. Yung logo ko na nakikita nyo dyan, hindi ako gumawa yan, hindi ako marunong yan. Maharlika, Miss Maharlika, thank you for doing that. Ito, gagawin ka namin ng ganito, ganun. Thank you. Because of you. Kasi kung wala kayo, nakasama ko, mga kababayan, sa pakikipaglaban sa mga jejemon na ito, sumuko na ako. It's the same thing sa laban namin ni Attorney Glenn Chong. By the way, kaya galit na galit si Lisa Smug sa akin. Nalaman niya, di ba, na binukelya ni Attorney Glenn Chong na ako ang tumawag sa One American News Network para maging testigo si Attorney Glenn Chong sa Smartmatic dito sa laban naman sa kaso ng One American News and Smartmatic. Diba? Sinabi dyan. Kaya gigil na naman si Lisa Smug sa akin dahil, ang sabi ng ating mga patayas na po, yung hitad na naman! Diba? Parang ganun daw yung expression, yung marlik ka na naman, ganun. Parang siguro, sa language yun, yun ang Jeremy! Si Marlik ka na naman! Ang tumawag, ganyan! Lipanoy na yan! Gurguri na yan! So kaya, galit na galit siya. Expose, the pulburon, and we're just waiting for the right time sa video. Malay mo. Pag pumayag na yung anghel na i-post na natin dito, bakit hindi? But I always respect. Okay? Sa may hawak ng alas na yan. Dahil hindi ko alas yan. Ako po ay emisaryo lamang dito. Ako ay spokesperson ng bayan. O, di ba? Ganda nun, spokesperson ng bayan. So yun, mga kababayan, yun ang mga latest kung pwedeng ibalita sa inyo na ang bruhang si Lisa Smugs at si Kuting ay pinipigilan lahat kung ano ang lalabas sa media. I-challenge nyo, ito po ang may tutulong ninyo mga palagay, i-challenge nyo ang Kongreso, puntahan nyo ang House of Representatives, puntahan nyo lahat ng mga kalala nyo yung congressman, na imbestigahan nyo si Milo Perez, BAC Secretariat. Okay? Ito, eksakto niyang posisyon sa PPA. Kailangan nating magtulungan para sila ang ma-pressure, mga palangga. Okay? Siya ay BAC. Okay?
Secretariat, BAC, Bidding Awards and Awards Committee, Secretariat. Sabihin ninyo, hoy, imbestigahan ninyo at i-challenge nyo rin ang Manila doctors. Itag nyo sila lahat. Bakit ginagwardyahan niyang pasyenteng yan? Bakit sila ginagwardyahan? VIP ba siya? Bakit sandamakmak ang mga pulis dyan sa pintuan ng kanyang room sa Manila doctors? Buonggahin nyo kasi nakikita nila tayo, pinapanood nila tayo, binabasa nila kayo, hindi lang nila ako pinapanood, kasama po kayo. So yung inyong mga comment, talagang may value yan. Lahat tayo dito may value. Kumbaga ako lang yung mikropono ninyo. Smugs, pulburon, ako lang. Pero andyan kayo, kung wala kayo, wala rin ako dito mga palangga, believe me. Paano ako magsasalta kung ako na lang mag-isa? Di parang loka-loka dito, walang makinig sa akin. Di ba? So dahil nandiyan kayo, pagtulungan tayo, atakin nyo ng atakin, imbestigahan. I-comment nyo kay Kuting, kasi yung hayop na Kuting na yan, si Marcos Jr., di ba? Anong sabi niya? Walang maiiwan na bawat Pilipino. BAC Secretariat, tao yan, Pilipino yan. Biniktima na kanyang appointee. Kung talagang matino yung hinayupak na yan, tatanggalin niya yan at pananagutin niya sa ginawang pagpipressure, pagpupwersa sa pagpirma ng anomalya na mga kontrata dyan sa PPA. Yan, holdjakin niyo si Kuting, pero baka i-block dahil, i-block yan ni Franz Imperial, ni Emerald Bukangkang, ni Gerald Barria, ni Honey Rose. Kilala ko yung mga buwaka ng inang yan mga yaya ni Kuting yan na in-appoint niya. Mga yaya niya, taga-Bukaka si Emerald, si Honey Rose, jugaw niya yan. Yan ang nakakaalam ng love affair nila ni Ting 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 Ting. Bakit hindi ko alam, kabisado ko lahat yung mga yan? Di ba? Kaya na number 1 supporter ako ng mga ginayupak na yan. Na-meet ko yung mga inayupak na yan. Nakikita ako yan sila during the preparation ng interview ko kay Kuting. Nung panahong binubudol pa nila ako. Kabisado ko ang mga bitukan ng mga yan. So, buburahin nila yan. Huwag tayong sumuko. I-post natin ang i-post. Imbestigahan si Miss Milo. Tika, kunin ko yung pangalan, ha? Okay. Imbestigahan itong pinag-uusapan natin, si Milagros Lourdes Perez. Okay? Kilala sa pangalang Milo. I-post nyo lahat. I-post natin lahat para ma-alarma sila. Ngayon, hindi na siya news blackout. Tapos i-post nyo rin sa GMA, ABS, CBN, lahat sila. Hoy, baka naman. Baka gusto nyong imbestigahan, mga ginayupak kayo.